Ayan, meron pa tayong isang tanong dito. Kahit po ba 65 years old na, pwedeng-pwede pa rin po bang makaranas ng limerence? Ayun. So, dun sa mga hindi pa po nakakaalam, ang limerence, ito yung, may mga video na tayo dyan, marami na. Ito yung matinding emotional state o obsession sa ibang tao. Ito yung paulit-ulit mo siyang iniisip, pinapantasya, andito yung umaasa ka na gusto ka rin niya. Diba? Yung mood mo nakadepende na doon sa limerent mo. Doon sa nagugustuhan mong tao. In short, talagang obsession. Too much obsession. So, yun yung limerence. So, ang tanong dito ay 65 years old na. Kung pwede pa rin daw bang magkaroon o makaranas ng limerence. Sa totoo lang po, kahit na tumanda tayo, nandyan pa rin ang ating desire for connection, yung ating love, di ba? Nandyan pa rin. Yung feeling na special tayo. Kasi hindi naman nagre-retire ang damdamin, ang emotion. Diba? Yung puso natin. Nagre-retire yan physically, alam mo yun, yung medical condition ng heart. Pero pagdating sa emosyon, hindi yan nagre-retire. So kahit anong edad, pwede yan. So pwede pa rin magkaroon ng limerence. Pwede pa rin kahit 65 years old na ay ma-obsess pa rin sa iba. Magkagusto pa rin sa iba. Kasi kahit na anong edad natin, kahit 65 pa yan, 70, 80, gumagana pa rin ang brain chemistry natin. Tandaan nyo na ang limerence ay konektado sa dopamine. Ang dopamine naman ang responsable sa ating pleasure, yung reward, yung mga pakiramdam na masarap, may mga reward na pakiramdam, yung mga pleasure na nararamdaman natin. Ayan, ang responsable po dyan ay dopamine. Yung mga fantasy, yung mga anticipation, yan, dahil sa dopamine natin, nandyan yun sa brain na. So kahit anong edad, ay pwede pa rin matrigger ang utak natin at pwede ka pa rin magkaroon at makaranas ng limerence. Isa pa sa pwedeng mag-trigger sa'yo para ma-obsess ka sa ibang tao kahit na ikaw ay senior na, ay yung pagkawala ng partner mo, yung kalungkutan, yung emptiness, di ba? Yung feeling empty, parang kailangan mo ng kasama, 'di ba? Yung retirement, 'di ba? Palagi kang mag-isa kasi may kanya-kanya ng buhay yung mga anak mo. At syempre, kapag ka nandyan ka sa sitwasyon na yan, mas lalo kang vulnerable. Vulnerable ka sa emotional attachment. Tapos syempre, mapapaisip ka rin ng second chance, 'di ba? May edad ka na nga pwede niyang sabihin na ito na lang ang pagkakataon ko, 'di ba? Para makapagmahal uli, para maramdaman yung sarap ng feeling ng minamahal at may nagmamahal. Yung gusto ko ulit makaramdam ng kilig. Di ba? Yung mga ganyan. Kaya mas tumitindi ang emotional investment pa nga pag mga ganito na, mga senior na. Kaso, delikado nga lang to kapag hindi mo talaga ito napag-aralan o nabantayan. Kasi kung ikaw ay ganyan na, senior na, natural, siguro stable ka na yan, meron ka ng kahit papano na ipundar, tapos mapapasok ka sa limerence or ma-obsess ka sa isang tao, pwedeng magdulot ito ng emotional confusion. Pwede rin itong makasira sa, kung may karelasyon ka, makasira ito ng matagal mo ng karelasyon. Like for example, 50 years na kayong kasal, tapos bigla kang na-obsess sa isang tao, makakasira yan. At magkakaroon ka dito ng impulsive decision. Magdi-decide ka dito ng hindi mo na pag-iisipan. So, delikado to kasi papaano kung ang limerent mo o yung kinababaliwan mo ay gamitin ka lang, perahan ka lang. 'Di ba? Kaya kailangan dito ma-interpret mo ng maayos yung nararamdaman mo. Tunay na pagmamahal ba 'yan? O obsession lang 'yan? O dahil natatangay ka lang dahil mas bata yung 'di ba, yung nagkagusto sa'yo or yung nagugustuhan mo, pero kailangan arukin mo mabuti, baka mapasubo ka, magising ka na lang ng isang araw na naubos na lahat ng ipon mo. So, ang reality dito, hindi masama na makaramdam ng pagmamahal muli ang isang 65 years old pataas o mga senior, pero mahalaga na tanungin nyo ang inyong sarili kung totoo bang nararamdaman nyo o fantasy lang yan. Kilalanin nyo mabuti yung tao na kinababaliwan nyo, yung nagugustuhan nyo, at tingnan nyo kung yan ba ay nakakatulong sa inyo emotionally at mentally o baka naman nakakasira lang yan. So ayun po, sa nagtanong, ang kakayahang magmahal ay walang expiration. So kahit anong edad po yan. Lalong-lalo na po yung obsession nga kasi yung ganyang edad ay medyo vulnerable na. So pagka meron lang naramdaman tayo na may nagkagusto, like for example, may edad ka na, may nagkagusto sa'yo, so syempre, no?
medyo ang ego mo tumataas at ikaw ay may masarap na pakiramdam kaya mawiwili ka talaga. Pero dapat kung umabot ka na sa edad na ganyan, alam na alam mo na ang wisdom kung paano magmahal ng tama. Yung marami ka nang natutunan at dapat mas lumalalim na yung kaalaman mo tungkol sa pagmamahal. Kaso ang problema, marami tayong naririnig diyan, yung tumanda na walang pinagkatandaan. Alam niyo na po ibig ko sabihin diyan. So ayun lang po and thank you. Ayan, meron tayong question dito. Hi Ate Lors, ano po ang masasabi ninyo sa asawang nag-decide na ibigay ang ATM ng SSS niya sa kapatid niya para sa pangangailangan ng nanay niya without consulting his spouse, yung asawa. 50 years na kaming kasal, hindi ko po matake kasi madami siyang desisyon na hindi sa akin sinasabi. Ang pagkakaintindi po ng asawa ko ay wala siyang nagagawang masama. Ayan, medyo mabigat at sensitibo yung ganyang issue pagdating sa pera kasi hindi lang yan tungkol sa pera eh. Papasok dyan yung tiwala, yung respeto, at syempre yung partnership ninyong dalawa bilang mag-asawa as teamwork. So ano ba talaga ang pinaka-problema sa ganitong issue? Ito kasi hindi ito usually hindi ito yung tungkol sa pagtulong sa pamilya ang problema eh. Meron pang mas malalim na issue diyan. Kasi hindi nagiging transparent sa'yo yung asawa mo. Yung pagdidesisyon pagdating sa pera ng mag-isa. Posible na meron kayong emotional disconnection o posibleng meron kayong avoidance. May iniiwasan kayo kaya hindi kayo ganoon ka-transparent sa relasyon ninyo. Actually, sa pagsasama o sa isang marriage, ang pera ay simbolo rin ng commitment at ng priorities. Ngayon, dun sa nagtanong sa atin, kung ginagawa yan sa'yo ng asawa mo, linawin mo muna ano ang nararamdaman mo ngayon kapag ginawa niya yan sa'yo. Nasasaktan ka ba ng dahil sa pera o dahil hindi ka kinonsulta at ang pakiramdam mo parang wala kang value pagdating sa decision making, pagdating sa pera. So dalawa yan, di ba? Kung ikaw ba ay nasasaktan dahil nakukulangan kayo ng pera o dahil hindi ka binigyan ng value, hindi ka nirespeto pagdating sa pagdedesisyon. Mahalagang malaman mo kung ano talaga yung tunay mong nararamdaman. Kasi dito mo malalaman kung anong approach ang gagawin mo. Kasi dalawa yan, financial issue ninyo at saka yung emotional betrayal. Ngayon, kung kakausapin mo naman yung asawa mo dahil ginawa niya yan sa'yo, huwag kang pagalit. Huwag yung paatake o huwag galit yung pairalin mo pagka gusto mo siyang kausapin tungkol dyan. Kasi pag sinabi mong, oh bakit ka ganyan? Wala kang pakialam sa pamilya natin. Hindi mo ko sinasali sa pagdidesisyon na yan. Palitan mo ng medyo maayos-ayos na pagtatanong. Pwede mong sabihin sa kanya na alam mo ba, dun sa ginawa mo ay ako ay nasaktan ng todo. At nararamdaman ko na parang wala kang respeto sa mararamdaman ko kung sakaling malaman ko yan. Tuwing hindi mo ko sinasama sa decision making mo ay masyado akong nasasaktan at lumalayo ang loob ko sa'yo. Pwedeng mga ganyan, kaysa yung paatake yung gagawin mo. Pwede mo rin tanungin sa kanya na gusto ko lang maintindihan bakit hindi mo masabi sa akin yung mga ganyang desisyon pagdating sa pera dahil alam mo naman na hindi naman ako against na tumulong ka sa pamilya mo. So, parang ang goal mo dito kapag kinausap mo siya is magkaroon ng understanding, hindi ng pag-atake sa kanya. So baka sakali pag ganyan yung approach mo, makakuha ka pa ng sagot sa kanya ng maayos, yung hindi kayo mag-aaway or magsisigawan or magkakaroon ng conflict. So ngayon, ituloy na natin tong tanong na to. Konting ano na rin, information sa mga mag-asawa. Kung kayo ay mag-asawa, kailangan malinaw yung boundaries ninyo. Magkano yung pwedeng ibigay o itulong sa extended family, syempre sa magulang, sa kapatid. Malinaw dapat sa inyong mag-asawa hanggang saan lang yung kaya ninyong ibigay. Tapos ano bang rules nyo? Kailangan ba munang magpaalam ang bawat isa bago magbigay sa pamilya? Maglagay kayo ng rules. Meron ba kayong pare-parehong personal money? Parehas ba kayong kumikita? So kung parehas kayong kumikita, ano ang desisyon ninyo hanggang magkano yung ibibigay? Halimbawa, ako yung babae, magkano ibibigay ko sa pamilya ko? Yung lalaki, magkano ibibigay sa pamilya buwan-buwan? At kapag may emergency, papaano na. So ito, ano lang talaga to, kailangan transparent kayo, malinaw yung inyong responsibility, yung inyong boundaries pagdating sa financial. Tapos, intindihin din natin yung side ng lalaki. Ganon din naman yung side ng babae. Kasi lahat naman tayo merong guilt feeling, hindi halos lahat, lalo na yung mga nakapag-asawa ng maaga.
na gusto pang nung medyo maayos-ayos na yung buhay, kumikita ng konti, meron pa rin yung guilt feeling na sana mas makakatulong ako kung hindi ako nag-asawa kaagad, 'di ba? So, pag merong ganong feeling, talagang makukonsensya yan na kailangan niyang tumulong pa rin sa pamilya. So, hindi lang lalaki yan, babae at lalaki, nakakaramdam tayo niyan. Kasi pag ganyan, nagkakaroon ka ng pressure sa isip mo as a breadwinner ka pa din. Yun nga, breadwinner ka, tapos bigla kang nag-asawa, di ba? O baka naman kaya hindi nasasabi dahil takot kayo sa confrontation, takot kayong linawin or computein magkano ba talaga ang mapupunta dito, magkano talaga ang mapupunta doon. Mahirap yung ganun na iiwasan yung pag-uusap pagdating sa pera kasi ngayon okay yan. Pag habang tumatagal yan, nagkakandagipit-gipit kayo, ayan na. Diyan na papasok yung, 'di ba, yung sitahan, yung pag-aaway ninyo. Pero kung sa relasyon ninyo paulit-ulit na lang ganyan, itinatago sa iyo ang desisyon ng asawa mo pagdating sa pagtulong sa pamilya niya, lalong-lalo na pagdating sa paggastos ng pera niya kasi kakatwiran niya, pera ko naman 'to. Red flag 'yon. Hindi yun maganda sa isang relasyon, hindi yun open ang communication. Merong nangyayari sa inyong dalawa. Yung emotional connection ninyo, yung attachment ninyo, i-check nyo na yan kapag ka merong ganyan. 'Di ba? Yung iba dyan, meron na palang malaking utang, hindi mo pa alam. Tapos yun nga, inuuna yung pamilya, nagkaasawa na, nagkasariling pamilya na, pero mas priority pa rin yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga magulang. Kasi kapag ganito, paulit-ulit, kahit napag-usapan nyo na, may boundaries na kayo, may rules na kayo, pero ginagawa pa rin, hindi na to simpleng issue lang. Meron na tong pattern ng disrespect sa'yo. Ngayon, aarukin mo, bakit hindi ka nire-respeto? Bakit hindi siya transparent? Ano nang meron between the two of you? Baka meron ng disconnection talaga. Ito lang naman katotohanan dyan. Hindi naman natin kailangan pigilan ang mga asawa natin na tumulong sa pamilya, lalo na tayo mga Pinoy. Normal na normal sa atin yan, sa kultura natin. Pero, karapatan mong maging parte sa desisyon bilang asawa. Kasi kung mag-asawa kayo, magkasama kayo sa bahay, parehas kayong merong responsibility kayo sa bahay sa mga gastusin, may karapatan ang bawat isa na malaman kung saan mapupunta ang pera. Kasi yung budget ninyo, di ba? Kaya parehas kayong may karapatan. So, ang healthy na pagsasama ay yung hindi lang sasabihin na magkasama kayo sa bahay. Magkasama kayo sa desisyon. So, ayun, kailangan pagdating sa desisyon, pinag-uusapan. Hindi itinatago dun sa isa. Kasi kahit anong tago mo niyan, lalabas yan, at bandang huli yan ang magiging malaking problema. At pagsisimulan yan ng away, magsisimula yan sa maliit na away hanggang sa pagpaulit-ulit na yan, malaki na yan, hanggang sa magkaroon na kayo ng emotional disconnection, hanggang sa tumahimik na kayo, at alam nyo na dyan na nagsisimula ang paglayo sa isa't isa. Ayan, meron pa tayong isang tanong dito. Hindi daw siya umabot sa live. Kasi po yung asawa ko po may ibang babae na mag 6 months na. Mag 6 months na sila. Nakausap ko na po yung babae pero pinagpatuloy pa rin po nila. Lagi po kami nag-aaway ng asawa ko. Ang ginigiit po niya sa akin ay may lalaki ako pero wala naman po. Kapag sinabi ko po na magsama na sila, ayaw naman po umalis dito sa bahay namin. Di po niya alam na halos araw-araw po niya ako nasasaktan. Lagi po sila nagkikita. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Salamat po. Yung gagawin, ikaw ang nakakaalam niyan. Ano pwede mong gawin? Pwede lang kami dito mag-guide sa inyo. Yung sinasabi mo na halos araw-araw ka nasasaktan at hindi niya alam niya yan. Alam niya yan. So, kung nasasaktan ka at alam niya yan, ang problema dyan, hindi niya nire-respeto yung damdamin mo. So, hindi natin alam kung anong meron sa inyong dalawa bago siya nagloko. I-analyze mo rin yung sarili mo, baka meron ka ring mga naging pagkukulang, baka naitulak mo rin siya para magloko. Kung wala naman, na-analyze mo na yung sarili mo. Kung wala naman, sadya lang talagang ng babae yung asawa mo. So, parehas mong i-analyze yan ha, yung sitwasyon, yung sarili mo at saka siya. Okay? Kung sa tingin mo talagang wala ka namang lalaki, ginigiit lang niya na may lalaki ka, baka ginagaslight ka lang nito. Gaslighting yung tawag dyan, na siya yung may ginagawang mali, pero pinapalabas niya na ikaw yung may ginagawang mali. At isa pa yung kaya siya ng babae dahil sa'yo, dahil may ginawa ka rin. So parang gina-justify niya yung kanyang
pagkakamali. Na kaya siya nagkakamali or kaya siya nang bababae ngayon ay dahil din sa'yo. So gaslighting din ang tawag dyan. So kapag palagi yan ginagawa sa'yo, bandang huli, ikaw na ang mag-iisip sa sarili mo kung ikaw na ba ang may problema na ba talaga sa'yo o siya. So magkakaroon ka ng ganyan, magbababa yung tingin mo sa sarili mo at yung insecurity mo, magkakaroon ka ng insecurity dahil sa pag-gaslight sa'yo. Nakausap mo yung babae, sa akin lang, no, tansyahin mo to, ano ba talaga gusto mong mangyari? Ayusin yung relasyon pa ninyong dalawa, patawarin mo yung asawa mo, or gumawa ka ng paraan para magkalayo sila. Pero sa totoo lang, no, kung halimbawa na nasa limerence yung asawa mo or obsessed yung asawa mo dyan sa babae na yan, magsasayang ka lang ng pagod mo, ng luha mo, ng effort mo, ng pera, lahat-lahat para lang i-win back siya uli. Kasi kung talagang obsessed siya dun sa babae, wala kang magagawa dyan. Wala kang control sa kanya, so may control ka sa sarili mo. So ikaw ang mag-control sa sarili mo, sa mindsetting mo, sa mga action na gagawin mo patungkol dito sa sitwasyon na to. Tuwing may gagawin siya, anong action gagawin mo? Just make sure na yung action na gagawin mo ay hindi pang desperada move at saka wag mong ibaba yung dignidad mo bilang babae. Hanggat maaari, kung ano man desisyon gagawin mo, mas maganda yung tahimik ka lang. Tahimik ka na may dignidad at may ginagawa kang paraan. Meron kang sariling agenda, may ginagawa kang paraan, at huwag kang magpakita ng kahinaan na nalulugmok ka, nalulungkot ka sa pinaggagawa niya. So i-analyze mo, meron tayong video dyan na, ano ba yun, yung video na kailan na dapat umalis. Hindi ko naman pinopromote na umalis, kaya nga sabi ko, analyze mo. Kung willing yung asawa mo na ayusin pa kayong dalawa, may pag-asa yan. Pero kung wala kang nakikita kahit maliit na porsyento na gusto niya pang ayusin yung relasyon nyo, wala kang magagawa dyan. Kasi wala kang control sa isip niya. Wala ka ring control sa gusto niyang gawin. Sa sarili mo may control ka. Kaya kung ano yung kaya mong gawin para sa ikabubuti mo, yun ang gawin mo. Tapos yung pinaalis mo siya, ayaw namang umalis. Hindi aalis yan kasi mawawala yung control niya sa'yo. So may a little bit of narcissistic behavior dito, yung pag-gaslight sa'yo, at saka yung gusto niya, kahit na meron na siyang babae, may control pa rin siya sa'yo. So merong narcissistic traits dito. So hindi ko alam kung ano pa yung iba. So sinagot ko lang yung tanong mo base dito sa sinulat mo. Ayan, meron tayong tanong dito. Hello po Ate Lors, may tanong lang po, bakit po ang babae kahit matagal na kayong nagsasama pero bakit hindi makaintindi sa sakripisyo ng isang katulad ko na nagtatrabaho para sa pamilya. Tapos po hiniwalayan ako dahil nawala daw po ang love niya sa akin dahil puro na lang daw po ako trabaho at wala na daw time sa asawa ko. Pero para lang naman sana sa kanila ang ginagawa ko. Ayun. Dito papasok yung video natin ng 777. At saka yung palitan ng attention at ng intimacy sa isang relasyon. Alam mo, yung nagtanong na to natural, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino. Sa totoo lang, ang relasyon kailangan talaga puhunanan yan. Kailangan yan ng atensyon, ng effort. Hindi porke nagtatrabaho ka na, enough na yon para ma-maintain mo ang spark at emotional connection ninyong mag-asawa. Kasi, sabi ko sa inyo, ang love is an action word. Tama ba ako? Verb yun, di ba? Is an action word. Hindi siya kasi pag sinabi mong mahal, hindi pwedeng sasabihin mo lang. Maraming gagawin. Sabi ko sa inyo, ang daming tatrabahuhin para ma-maintain mo ang isang relasyon ng healthy. Pag pinabayaan mo yan, ang dami yan. Sabi ko nga dun sa mga una nating video, ang relasyon parang isang rekado, isang menu. Pag nagluto ka,
Halimbawa nga yung sinigang. Palagi kong sinasample yan. Magluto ka ba naman ng sinigang na walang pampaasim o walang baboy? Hindi siya sinigang, kulang. So sa relasyon, ganun din. So sa case nito, nagpo-provide ka, good provider ka kasi nag-focus ka sa trabaho. Kaso, hindi ka nag-focus or hindi mo na balanse yung attention na dapat ibigay sa asawa mo. So nag-focus ka lang sa trabaho. So ito yung purpose nung yung 7-7 rules, meron tayong video niyan nasa YouTube. Ang purpose kasi nung 7-7 rules na yun ay ginawa ito para magkaroon ng guide ang mga mag-asawa para ma-maintain yung closeness at yung spark ng relationship. Kasi 'di ba, pag tumatagal na yung relationship natin, nawawala na ng spark. So para ma-maintain to, ito yung 7 days. Pagdating ng 7 days, magkaroon kayo ng date night. Hindi naman kailangan mamahalin kahit sa bahay lang. Yung kayo lang dalawa, walang ibang storbo. Yung pangalawang 7, yung pag after ng 7 weeks, yung meron kayong mini getaway, siguro out of town, mga ganyan, kung may budget naman. Kung wala, ibang activity. Gagawa kayo ng activity after 7 weeks. And then yung isa, ito ang pinakamalaking investment, yung after 7 months o 7 months or once a year, yung travel kayo or romantic getaway, yung magbabakasyon kayo ng ilang araw na kayo lang dalawa. So itong 777 na to, proven to na talagang nakakapag-maintain ng spark ng relationship ng mag-asawa. Tsaka para ma-maintain yung commitment sa isa't isa. Ito kasi ang magpapaalala sa inyo na hello, mag-asawa tayo. Hindi tayo mag-housemate na lang. Tapos isa pa, sa totoo lang, ang pinakamatinding reinforcement ng babae ay attention. So nag-grow yung aming emotion, nag-grow yung aming love, yung aming pagmamahal kapag binibigyan kami ng tamang attention. Pagdating naman sa lalaki ay more on intimacy. Kapag maraming intimacy, doon lumalago yung kanilang pagmamahal at saka yung kanilang emotional attachment dun sa babae. Yung babae naman, the more na binibigyan mo ng attention, doon lumalago yung kanilang love at yung kanilang emotional attachment sa'yo. So may video tayo niyan nasa YouTube, yung palitan ng benepisyo ng lalaki at ng babae. Yung babae ay attention ang kailangan, yung lalaki ay intimacy ang kailangan. Tapos meron pa tayong isang video dyan, yung mag-asawa nga na wala ng pansinan, yung parang magka-housemate na lang. So talagang kailangan trabahuhin ang pagsasama. Hindi pwedeng nagtatrabaho ko nagpo-provide ako ng maayos. Okay na yan. Hindi. Kailangan talaga itong alagaan. Kailangan mo bigyan ng atensyon. Kasi kung hindi, ganito siguro yung nangyari dito, nawala talaga yung love ng babae. Lumayo. Hindi naman to bigla. For sure, hindi yan bigla. Unti-unti yan. Unti-unti yan. Hindi yan basta-basta nawalan na lang ng love sa'yo. Sa mahabang panahon, naipon yan, yun, sumabog. Yung nasabi ko sa inyo ang aalagaan nyo or ang bukod sa sa cheating, ang karamihan ng rason ng paghihiwalay ay yung emotional disconnection. Pag nag-withdraw yung isa, nagwi-withdraw or nagkakaroon ng emotional disconnection kapag nagkakaroon ng ang tawag dito, yung sama ng loob na naiipon unti-unti. Siyempre, pag di mo binibigyan ng tamang atensyon, palaging sumasama yung loob, naiipon yan hanggang sumabog. Or kung ganyan nga, pag sumabog yan, or makakuha ng atensyon sa iba, tsaka nagkakaroon ng third party. Pero kadalasan, bago magkaroon ng third party, nagkakaroon muna nitong mga maliliit na bagay na hindi nyo napapansin na nagkakaroon na pala kayo ng emotional disconnection kasi hindi nyo pinag-uusapan yung conflict. Meron kayong naramdaman na sama ng loob, kikimkimin nyo. Hindi kayo nabigyan ng atensyon, hindi mo masabi o kung nasabi mo man, hindi rin binigyan ng aksyon ng asawa. So ipon na naman. So kada may naiipon na sama ng loob, naiipon yan, hindi nyo na-resolve, hindi nyo ginamitan itong mga method like for example itong 777, yung 5555, hindi nyo nagawa yan. Biglang magigising na lang kayo ng isang araw na emotionally disconnected na kayo and then tsaka nyo hahabulin, ayusin na. Kadalasan it's too late na, meron ng nakakuha na ng attention sa iba
o kaya naman talagang puro galit na lang ang nararamdaman. So, ang hirap ng i-repair niyan. Ang relasyon po talaga kailangan ng atensyon. Hindi po pwedeng provider lang. Oo, importante ang pera, importante ang trabaho, pero syempre, mas importante yung alagaan yung emosyon para hindi lumayo. Pero syempre, may exemption dyan. Kung ang talagang purpose mo lang hindi tunay na pagmamahal, pera lang ang habol mo, o trabaho lang niya yung habol mo, ibang usapan po yan. No? Ang pinag-uusapan natin dito ay yung tunay na pagmamahalan at tunay na emotional attachment, hindi po tungkol sa pera. So ayun, sana nasagot ko ng maayos tong katanungan na to. Thank you. Ayan, good morning. Ako kakagising ko lang din. Pero ito kasi palagi kong natatanggap tong tanong na to. So sana maraming makarelate dyan para hindi nyo na i-PM sa akin. So merong nagtanong dito, sabi niya, Ate Lors, palagi po akong minumura ng asawa ko kahit nasa harapan ng ibang tao. Minsan nga po nasaktan niya pa ako sa harap ng mga kainuman niya. Napaka-toxic po talaga ng pagsasama namin. Kaya ang tanong ko po ay dapat ko ba siyang iwanan? Naku kayo, anong sagot niyo dyan? Actually, i-share ko yung link ng video dyan kung meron tayo dyan yung panahon na ba para iwanan mo itong karelasyon mo o asawa mo. Meron yung evaluation sheet, libre yan. Ginawa ko yan para i-print nyo, sagutan nyo. Kung wala kayong printer, sagutan nyo lang, lagyan nyo ng score. Hindi para turuan kayo anong magiging desisyon nyo. Para i-guide kayo ano na ba talaga ang status nung iyong nararamdaman. Para maging guide mo or makatulong sa pagde-decide mo kung kailangan mo nang umalis o hindi. Tandaan ninyo na wag niyo po akong tatanungin kung ano ang dapat nyong gawin. Nandito lang po ako para magbigay ng additional information, ng reference, tapos ang final decision ay nasa sa inyo, hindi po sa akin. So para sa akin, no, kailan ba dapat talagang umalis na? Diba? Kailangan mo na ba talagang pag-isipan na umalis sa isang toxic na relationship? Una, kapag paulit-ulit ka ng sinasaktan, baka naman ilang taon ka na dyan, 20 years, 15 years, 10 years, ang dami naman nagme-message sa akin, ganyan nakahabang panahon. Pero nandyan pa rin, di ba? Sinasaktan ka emotionally at physically, di ba? Paulit-ulit kang hindi nire-respeto. Kapag ganyan, hindi ka nire-respeto, i-check mo rin yung sarili mo, kung nire-respeto mo ba yung sarili mo. Kasi napaka-basic niyan. Kung ikaw mismo hinahayaan mo na hindi ka irespeto ng asawa mo o ng kapartner mo, ibig sabihin, ikaw ang unang-unang walang respeto sa sarili mo, kaya hindi ka nire-respeto. Hindi mo rin minamahal ang sarili mo, kaya hindi ka rin binibigyan ng tamang pagmamahal. Kasi hindi rin tama yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya ganito yan i-correct mo muna yung mindsetting mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung respeto mo sa sarili mo, bago mo subukang i-correct yung trato sa'yo ng asawa mo, ng kapartner mo at ng ibang tao. Tapos eto pa, yung paulit-ulit na humihingi ng pangunawa, paulit-ulit na humihingi ng tawad, paulit-ulit naman ginagawa na inabot na nga ng taon-taon. Palaging may dahilan sa pagpapabaya sa relasyon nyo. Every time na merong, naputol tayo kasi merong alert na merong potential missile na parating, kaya kailangan mag-shelter in place. Nasa bahay naman ang Ate Lors nyo. Ayun, so kung halimbawa yung mga kapabayaan niya sa relasyon nyo, palagi na lang merong valid reason para sa kanya. Isa yan sa dahilan na pwede niyong tingnan, di ba? Pangako na walang katapusan, na wala namang aksyon. So dito nagsisimula ka ng, ayan, kagaya nung nagtanong sa atin, ayoko nang sabihin ng pangalan. Kaya ka nagsisimula mag-analyze na kasi nga paulit-ulit na sitwasyon na ganito. Tapos, syempre, ma-analyze mo na yung kinabukasan mo, yung safety mo, mga anak mo, yung buhay mo, at syempre yung mental health mo. Ngayon, gamitin mo yung libre na form na ginawa ko. I-share ko yung link dyan sa comment para ma-download mo. Ganon na rin yung full video tungkol dito sa kung kailangan mo na bang umalis, kung dapat ka na bang umalis sa iyong relasyon. Thank you.